So, basahin po natin sa Tagalog, Isaiah 61:10. Ako'y magagalak ng mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat, okay, here's the reason why, bakit dapat tayong magalak. Okay? Binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginayakan ang sarili ng palamuting bulaklak. At gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Aming Diyos, Ama, salamat po ngayong araw sapagkat kami po ay biniyayaan niyo po ng pagpapala at pagkakataon, Panginoon, na magsamba, magpuri at magbigay ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin sa patnubay ng banal na Espiritu na siya po ang maghayag ng mga katotohanan, na siya po ang magbigay sa amin ng pangunawa, karunungan na nagmumula sa inyo, upang maunawaan namin kung gaano po kayo kabuti, gaano kayaman ang inyong biyaya. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay aming dalangin na nawa ay magpapatuloy sa bawat mananampalataya. Ito po aming panalangin na may pasasalamat, Panginoon, at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman po sa transformation, restoration. Yung binasa po nating talata, and just to give you a background, upang maunawaan po natin kung anong pinanggagalingan ng talata, ay kaunting background lang po sa sitwasyon ng Israel during this time. Ito po ay aklat ng Isaiah. So ganito po ang sitwasyon. Bakit po nasabi na binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan? Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Ano po ba ang pinanggagalingan nito? The situation was, ang bayan ng Israel, ito po yung mga panahon na pagbabalik o panunumbalik mula sa pagkatapon nila sa Babylonia. Bakit tinapon? Dahil po sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay parusa ng Diyos sa kanila. Sila po ay, ang templo po ng Jerusalem ay winasak. Binihag po sila. So kung maiintindihan natin yung sitwasyon, ay matindi po ang kanilang pinagdaanan. Paghihirap, alipin, bihag, pagkawalan ng pagkakakilanlan. Kaya Isaiah 61:10, this is a climax of joy. Nasabi ni Propeta Isaiah, sapagkat binihisan niyo ako ng mga damit ng kaligtasan ng kanyang tinakpan ako, at kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. This is a message of hope, restoration, and redemption. Ito po ay mensahe po ng kaligtasan, panunumbalik, pagbabago, reconciliation. So, ang bayan ng Israel ay nahiwalay. Pero ganito, kahit gaano karami ang kanilang kasalanan at karumihan, may pangako ang Diyos sa kanila. At yung pangako na yan ay pag-asa, panunumbalik, restoration, at kaligtasan, redemption.
mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Binibigyan tayo ng larawan dito na binihisan sila ng kaligtasan at tinakpan ng balabal ng katwiran. Bakit kaya ito yung larawan? Well, ang tao po ay marumi dahil sa kasalanan. Hindi maaring makaharap sa Panginoon, liban na lamang kung bibihisan sila ng Diyos. Ng pureness, ng righteousness. Kaya sa panunumbalik, restoration ng relationship, dadamitan sila ng Diyos. Amen? Now, ito pa ang kagandahan. Ginamit dyan, gaya daw po ng lalaking ikakasal at babaeng ikakasal. Ano yung unang pumapasok sa atin? Magagarang damit, malinis na damit, presentable. It's a symbolic po na kapag ang Diyos ay yung karelasyon, malinis ka. Dahil ang Diyos ay malinis. Ano pa? Bakit kaya nilalarawan yung kasal? Symbolic din po ng tipan, covenant, kasunduan. So ito yung panibago. Now what's amazing about this text, it is a prophetic message and proclamation pointing to Christ. Bagamat nasa lumang tipan, tinuturo yung Mesiyas, si Kristo, sa bagong tipan na magaganap ang ganitong bagay sa ilalim ng biyaya. Kaya kinote po ito ni Jesus sa Luke chapter 4 verse 21 na itong mga kasulatan na ito ay naganap na. And yan po yung kagandahan po ng biyaya. At kapag na kay Kristo na, ikaw po ay binihisan ng katwiran niya. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ito po ang ating pamagat ngayong umaga. Okay. Ikaw ba ay taong grasa pa? O taong grasya na? Paki-check nga po yung inyong katabi. Kung yan ba ay taong grasa pa o taong grasya na yan? Mukha po ba yung taong grasa? Ha? Siguraduhin nyo po, check nyo po kung talagang nakikita nyo po kung talagang taong grasa yan o talagang taong grasya na po yan. Ano po, na-confirm nyo po yun? Okay. Yan po ang ating pamagat ngayong umaga. Pag-usapan po natin kung ikaw ba ay taong grasa o taong grasya. Titingnan po natin kung ano po ba ang kalagayan natin ngayon. Okay. Bilang isang mananampalataya at na kay Kristo na. Subalit, hindi naman po natin mauunawaan ang kalagayan ng taong grasya kung hindi mauunawaan ang kalagayan ng taong grasa. Why? Because hindi po natin ma-appreciate kung anong kalagayan ng taong grasya kung walang pinanggalingan. Amen? Hindi mo ma-appreciate ang magandang balita kung walang masamang balita. Hindi mo ma-appreciate yung yaman mo, mga material, kung hindi mo pinagdaanan yung hirap sa material. May lesson po kung bakit may kalagayang ganito at bakit may kalagayang ganito. It's a comparison. It's good and bad, cursed and blessing, sumpa at pagpapala. Now, tingnan po natin, ano po ba ang kalagayan ng taong grasa? Okay, tingnan po natin kung nandito pa po tayo sa taong grasa. Ano po ang pumapasok pagka taong grasa po ang nasa isip natin? Marumi. Ano pa? Marumi. Palaboy-laboy. Walang tahanan.
Wala, minsan wala sa katinoang pag-iisip. Ano pa? Parang tinapon na ng lipunan, kinapuputan, hindi pinapansin. Yan po ang kalagayan ng taong grasa. At kung titingnan po natin sa aspeto ng spiritual, may taong grasa din. Tama? Okay, tingnan po natin yung kalagayan ng taong grasa sa spiritual na aspeto. Unang-una, binanggit natin kanina, marumi. Yan yung larawan. Sabi diyan, marumi sa harapan ng Diyos. Isaiah 64:6, ang sabi diyan, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruming basahan ang katulad na lantana, tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So what's the point of this message? Kapag tayo po ay hiwalay sa Diyos at wala po tayo relasyon sa Panginoon at pinagkakatiwalaan natin yung sarili nating galing at sarili nating kakayanan, kahit daw po tayo ay pinakamabait at pinakamabuting tao, maruming basahan lang po yan sa harapan ng Diyos. Why? Because we fall short of the glory of God. Hindi po talaga tayo nakakaabot. Malayong malayo. So, naglalarawan na kapag taong grasa sa aspeto ng spiritual, ganyan tayo noon. Marumi po tayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat wala tayong relasyon sa Kanya. Wala tayong pananampalataya. Ganyan tayo noon. Sabi sa Roma 3:10, wala daw pong matuwid na tao. Ni isa. Walang nakakalugod sa kanyang paningin. So that's number one, marumi sa harapan. No? Pinapakita lang po natin yung larawan ng isang taong grasa sa aspeto ng spiritual. Okay, pangalawa, ano pa ba? Now, marami pong mga karakteristik at mga pwede nating ilarawan sa isang taong grasa. Pero kumuha lang tayo ng mga iilan na mas importante at mas common na perception at pagkaunawa. Pangalawa, ano pa ba? Bukod sa marumi ang taong grasa, walang tahanan, palaboy-laboy, walang direksyon. Ganon din po sa harapan ng Panginoon, walang tahanan at hiwalay sa Diyos. Sabi diyan sa Efeso 2:12, noong panahong iyon, referring po, nung hindi pa mananampalataya ang isang tao, yun yung kalagayan. Hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Hindi ba yan yung nilalarawan ng isang taong grasa? Palaboy-laboy, hiwalay sa Diyos, walang tahanan. Ganyan din daw po tayo noon. Wala tayong tahanan. Hiwalay sa Diyos. So yan yung isa sa mga halimbawa. Pangatlo, ano pa ba mga halimbawa? Anak ng kapuutan. Children of wrath. Bakit anak ng galit? Anak ng parusa? Sabi po dyan, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman. Agree? Tayo noon ay talagang sinusunod natin yung mga hilig natin sa makamundo. Pera, kung ikaw ay lalaki, babae, kung ikaw naman ay babae, lalaki.
karangyaan, karangalan, the pride of life, yung tinitingala tayo, hinahangaan, yung marami tayong pera, sikat ka, at kung ano-ano pa ang inaalok ng mundo. At yan yung hilig natin. Pero ganyan daw tayo noon. Pero sabi dyan, ginagawa yung mga nais ng laman at pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan. Gaya naman ng mga iba. So makikita po natin yung kalagayan natin noon. Imagine, anak po tayo ng puot. And we are destined for wrath. Pero sa habag at biyaya at kabutihan ng Diyos, inalis tayo sa kalagayan na yon. Yan yung mga halimbawa ng taong grasa. Tayo po ba ay taong grasa pa? Yung katabi nyo po, nakikita nyo po ba yung pamumuhay niya bilang nasa Panginoon, bilang na kay Kristo? Nakikita nyo po ba siya bilang isang taong grasya o taong grasa? May tahanan na ba yan? Marumi pa ba yan? Anak na ba yan ng Diyos? And I'm talking about spiritual aspect. Hindi yung literal. Kasi minsan, kahit mukhang taong grasa yan, malay mo, baka nagdadamit-damitan lang yan, mayaman pala. Meron ngang damit sa bahay na suotin ko sana ngayon. Yung butas-butas, bilang prop, para magmumukha naman akong taong grasa. The problem, pag sinuot ko yon, mukha talaga akong taong grasa. Kaya napagdesisyonan ko, wag na lang kaya. Mukhang nakakahiya at magsuot na lang ako ng presentable at decente. Amen? Wala na yun, tapos na yun eh. Pero ito yung kagandahan. Ano ang kalagayan ng taong grasya? Yan, pakitabi po sa iyong katabi. Ano ba ang kalagayan ng taong grasya? Baka po kasi, hindi pa natin alam. At yung pag-iisip natin ay lumang kaisipan pa rin. Namumuhay pa rin tayo bilang taong grasa. Sa pag-iisip, sa pananalita, at sa mga gawa, sa paanong paraan. Kahit ikaw ay Kristiyano na, ang kaisipan pa rin ay lumang kaisipan. Sa paanong paraan? Iniisip mo pa rin na ang dumi-dumi mo sa harapan ng Diyos. Binabalot ka pa rin ng guilt at condemnation. Inaasa mo pa rin sa performance mo, sa mga ginagawa mo. At kapag pumalpak ka at pumalya at sumablay, at nagkasala ka, araw-araw, ang tingin mo pa rin sa sarili mo, marumi ka pa rin. Binabalot ka pa rin ng ganitong klaseng kaisipan na ang dumi-dumi mo sa harapan ng Diyos. Agree? Amen? May mga ganong kaisipan. At ang dulot niyan, most likely, iiwas ka sa Diyos. Hindi ka aatin ng gawain. Hindi ka magsisimba. Hindi ka magsi-cell group. Hindi ka magpapagamit. Why? Dahil nakagawa ka ng kasalanan at tingin mo sa sarili mo, ang dumi mo. At hindi ka makaharap sa Panginoon, pakiramdam mo, parang hindi ko kayang tumugtog ngayon. Parang hindi ko kayang mangaral ngayon ng cell group. Parang hindi ko kaya ngayon dumalo ng prayer meeting. Kasi ang dumi ko.
Yan yung mga tendency ng mga mananampalataya na nararanasan. Bakit ko po ito sinasabi at pinapangaral? Just to make sure na hubarin na natin ang lumang kaisipan na yan. Sapagkat tayo po ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Amen? Tayo po ay na kay Kristo na. May bagong kaisipan. Ano ang kalagayan ng taong grasya? Number 1, ikaw ngayon ay malinis na. Ano daw po? Ikaw ngayon ay malinis na. Pakitapik po na iyong katabi. Ikaw ngayon ay malinis na. Kahit hindi ka pa naliligo, kahit may muta-muta ka pa, kahit magulo pa buhok mo, ikaw ngayon ay malinis na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isaiah 61:10, ako'y magagalak, yung talata natin kanina. Binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan at tinakpan ng balabal na katuwa. Ano itong mga larawan na ito? Sapagkat Isaiah 64:6, kapag ang isang tao ay hindi mananampalataya, ang suot-suot niyan sa harapan ng Diyos ay maruming damit, basahan. So kapag ikaw ay nagkaroon na ng relasyon sa Panginoon at hinango ka doon mula from darkness to light at nasa ilalim ka na ng bagong kasunduan, binihisan ka na ngayon ng Panginoon. At ang ibinihis sa'yo, hindi yung sarili nating katwiran, hindi po yung sarili nating galing at sipag, kundi yung galing ng Diyos. Yung righteousness ng Panginoon, ibinihis po sa atin. Para maging swak, maging perfect sa harapan ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay perfect. Hindi po dahil ikaw ay mabait. Hindi mo sariling katwiran yan. Sapagkat ang sarili nating katwiran ay basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Hindi natin ipinagkakatiwala yung linis natin sa sarili nating linis, kundi yung paglilinis ng dugo ni Kristo na tinapos sa krus ng Kalbaryo. Yan. Zacarias 3. Ito ay mga, check po natin sa lumang tipan yung mga larawan. At ito po ay pointing doon sa bagong tipan sa ilalim ng biyaya, under grace. Zacarias. Si Josue, hindi ito yung Joshua na nag-lead sa Israelites from Egypt. Itong Josue nito ay tagapamagitan, high priest. So, check this out. Si Josue nga na nakasuot ng, ano pong suot niya? Maruming damit. Okay. Ay nakatayo sa harapan ng anghel. Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, tingnan niyo po hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuotan. Sinabi ng anghel kay Josue, tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan. Other term ng hubarin. Yung damit na marumi, ang damit na marumi ay symbolic ng kasalanan at kasamaan. Aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Anong nilalarawan nito? Ito po ay vision. Nilalarawan, isipin nyo isang korte, isang hukom, at isang guilty person, makasalanan, at sa harapan ng isang judge. Now, what's the judgment? Isipin nyo yung courtroom. Of course, yung guilty person deserves to be punished. Pero itong kagandahan, hinubad yung maruming damit
At pansinin niyo, si Josue ay high priest, tagapamagitan. Dalang-dala ng tagapamagitan yung kasalanan ng bayan ng Israel. Natatandaan niyo yung pag-aalay, the Day of Atonement? Yung high priest, siya yung nagli-lead para sa araw ng pagbabayad kasalanan. Dala-dala niya yun. Di ba may tupa? Hayop na inalay? Isipin niyo yung larawan na ito. Yung high priest, suot-suot na yung damit na marumi. Maruming kasalanan ng mga tao. Pero hinubad at pinalitan ng magagarang kasuotan. Pointing to Christ again. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 o verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Sinong ginawang kasalanan? Si Kristo, na hindi nakakakilala ng kasalanan, hindi nakagawa ng kasalanan. Upang sa Kanya tayo, sino yung tayo? Mananampalataya, maging katwiran ng Diyos. Now, pansinin niyo po, there is a great exchange. May palitan. Yung maruming damit natin ay ipinalit kay Kristo. At yung malinis at yung righteousness ni Christ, ipinalit sa atin. Isinuot. And ito pinakamanga sa talatang ito sapagkat yung dakilang palitan ng Diyos at yung tao. Yung kasalanan natin binayaran sa krus. At yung katwiran ni Kristo ay ipinagkaloob sa atin at binigay. Kaya ngayon, tayo ay nakakalapit sa Diyos at nagkakaroon ng reconciliation, peace, and relationship because of what Christ has done for you and for me. Hinubad yung maruming damit natin at binihisan tayo ng magagarang damit. Anong magagarang damit na yan? Kaligtasan. Righteousness. Hindi ba amazing? Yung tipong na iniisip natin no, napakadumi natin. Once again, hindi nakabase sa ating pakiramdam, kundi base sa salita ng Diyos. Ibinihis sa atin. Kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, isinuot at ibinihis sa atin si Kristo mismo. Galatia 3:27, sapagkat ang lahat nasa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Put on, isuot, cloth on. Roma 3:22, ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Notice, hindi sa pamamagitan ng sarili nating katwiran. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating galing, kundi sa pananampalataya natin kay Kristo. Itinuring daw po tayong matuwid. Kaya ngayon, ikaw at ako ay malinis na sa Panginoon. Ang tunay na born again, ang tunay na nananampalataya, ang tunay na ang lokasyon niya ay na kay Kristo na, ikaw ngayon ay malinis na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, ikaw ngayon ay may tahanan na. So kung ang taong grasa, palaboy-laboy, walang tahanan. Sa spiritual na aspeto, same. Ganon din po. Kaya pansinin nyo, ang mga taong walang pananampalataya at walang Diyos, kung saan-saan pumupunta. Naghahanap ng makakapag-fulfill sa kanila at makakapag-satisfy sa kanilang pangangailangan. And alam naman po natin, ang ending ay hindi nila mahanap yon. Why?
sapagkat kay Kristo mo lang mahanap ang tinatawag na satisfaction, fulfillment, joy. Kaya maraming tao dyan, palaboy-laboy, walang direksyon. Yung iba, nag-e-enjoy. Yung iba, naghahanap. Pero hindi nila mahanap. Pinapalitan nila ng pleasure. Yung nagpapasaya sa kanila. But we all know that is a temporary only. You want joy? You want joy eternally? Kay Kristo mo mahanap yun. Si Kristo ang ating tahanan. Ang Diyos ang nananahanan sa atin, sa vice versa. Si Kristo ay nanahan sa atin, tayo ay nanahan sa Kanya, we are united, we are one, kaya tayo ngayon ay may direksyon na. Ikaw ba ay may direksyon na? Namumuhay ka pa ba na para bagang walang direksyon ang buhay at hiwalay pa rin sa Diyos at walang tahanan? Nagkakaroon po ba tayo ng assessment? Saan ba talaga ako? Ano ba talaga ang gampanin ko sa Panginoon? Kung meron man, do you take it seriously? Siniseryoso po ba natin yung mga bagay, yung layunin at pagkatawag ng Diyos sa iyo at sa akin? Wala na yun. Tapos na. Hindi na tayo noon na wala tayong tahanan at wala tayong relasyon sa Diyos. Palaboy-laboy tayo noon. Pero ngayon, may klaro na po tayong layunin. May klaro na po tayong pinauuwian. Kabilang tayo sa sambahayan ng Diyos. Hindi na tayo palaboy. Siya nga po yung kapatid mo kung nakauwi pa yan. Kung palaboy pa yan. Nakita niyo pa yan? Sa club? Sa bar? Saan daw po? Sa sugalan? At sa kahit anong lugar na alam naman natin inalog ko sa ngayon, iwanan na po natin yan. Yan yung noon. Amen? Para tayo na yun. May tahanan na tayo. Efeso 2, tayo muling binuhay kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. You and I, we are seated. We are invited to the table. At yung table na yan, buffet. Lahat ng spiritual blessing, meron. At meron kang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos na nakaupo sa upuan na yan. And you have that. That's what we are blessed and highly favored. Because you and I, we are seated. Nakaupo na tayo kasama si Kristo. With all the blessing on the table, you and I, meron tayo niyan. Spiritual blessings, meron tayo niyan. Ikaw ay bago na, ikaw ay ligtas na, ikaw ay pinatawad na, ikaw ay matuwid na, ikaw ay pinagaling na. Name it. Meron na tayo niyan ngayon. Kaya yan po ang ating tahanan. Kapag ang lokasyon po natin anak kay Kristo, surely, we are blessed and highly favored. Pangatlo, kung noon tayo ay anak ng puot at para bang kinapuputan, pansinin niyo yung taong grasa, para bagang kinapuputan ng lipunan, hindi pinapansin. Pinabayaan na. Ganyan tayo noon. Pero mabuti ang Diyos at mabiyaya. Kinuha tayo sa kalagayan na yon
dito sa kalagayan ng pagiging anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Galatia 3:26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po tayo naging anak ng Diyos dahil sa sarili nating galing at sariling kabaitan. O sarili nating galing o yung sarili nating pananampalataya. Notice, yung pananampalataya ay hindi sariling atin. Ito ay bigay din ng Diyos. At yung pananampalatayang yan, ikaw at ako, yan yung kasangkapan kung bakit tayo itinuring na anak ng Diyos. Dahil sa faith na yan. Tito 3:7, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Saan daw po? Anong reason? Anong dahil? Anong sa pamamagitan? Sa biyaya, sa grace ng Lord. Tayo'y maging, ano po sabi? Tagapagmana. Bukod sa anak ka ng Diyos, ikaw ay mamanahin. May kayamanan, tagapagmana daw po tayo. Ang taong grasa, may mana ba? Pero ang taong grasya, of course, may mana. Ayon sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan. How many of you nakaranas ng palaboy-laboy at wala kang tahanan? Meron ba dito na experience na tinakwil ng magulang, pinabayaan, at palaboy-laboy, nakikitira sa kaibigan, nakikitira sa kung saan-saan, na para bagang walang direksyon ang buhay, walang dignity, walang worth, para bagang walang value ang pakiramdam. At para bagang naiisip niya, nasaan ang aking mga magulang? Kanino ba ako nanggaling? Ano ang aking identity? Ano ang aking pagkakakilanlan? How many of you na nakaranas ng ganon? And it's very hard. Mahirap pagdaanan. Pero ganyan tayo noon. Sa spiritual na aspeto, ganyan tayo noon. Palaboy-laboy na para bagang wala tayong magulang. Na para bagang wala tayong mana. Para bagang wala tayong ine-enjoy na kayamanan. Amen? And sadly, marami pong mayayaman sa mundo. Unfortunately, they're not happy. I would use the term, they're not joyful. Of course, they can be happy. Money can buy happiness, and almost all. But joy, I don't think so. Joy can be found in Christ. Happiness is something, kaya happenings, based on outside surroundings. Masaya ka kapag may nangyayari. Kapag may nakikita ka at may nangyayari sa labas, outside, externally, regardless kung anong mangyari dyan nakadepende ang iyong happiness. Pag may nangyayaring hindi maganda, malungkot ka. Nakaranas ka ng pagsubok, nagkasakit, namatayan, walang makain, hinahabol ng kolektor dahil sa utang, sabay-sabay ang mga pagsubok. That's happenings outside. And yung happiness mo nakadepende dyan. But joy is different. It comes within, sa loob, internal. Kung ang happiness, outside, joy, internally, sa loob. You will find that joy if Christ lives in you.
Regardless kung anong nangyayari sa labas, kahit hinahabol ka pa ng utang, kahit namatayan ka, kahit nagkasakit, regardless of that, you will find joy. Why? Because Christ is in you. You in Christ, you will find joy. That's joy. That's the true joy. Tunay na kagalakan. Kaya sabi ng Panginoon sa talata natin, maggalak ako sa Panginoon. Sa loob yan. Hindi mo yan makahanap kung wala ka kay Kristo. So what do we do? So kung ikaw ngayon ay wala pang relasyon sa Panginoon, I mean tunay na relasyon sa Panginoon, kung ikaw ay wala pang pananampalataya, I challenge you now, ibigay mo sa Panginoon, buhay mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Manampalataya ka sa Diyos. Kung ano ang hinahanap mo, lagi ang tao may hinahanap. You notice that? Meron po kayong hinahanap. Meron akong hinahanap. At some point, sa buhay mo at sa buhay ko, meron talaga tayong hinahanap. Kaya nga, di ba? Yung mga tao, pag nakapagrelasyon, anong sinasabi? Pag may bagong boyfriend, girlfriend, pag may asawa, anong sinasabi? What's the tagline? Ano yung phrase na yon? You complete me. And we know that it's not true. Anong you complete ka dyan? You complete me. Hindi po yan totoo. Ang Diyos lamang ang magkukumpleto sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Napaka-sweet pakinggan, ano? You complete me. Talagang binuo mo ang aking buhay. Maya-maya niyan, mag-aaway na yan. Walang masaing. Maya-maya niyan, kumilos ka nga dyan, pahiga-higa ka dyan, nanonood ka ng TV. Ako, pagod na ako sa paglalaba at kung ano-ano. You do not complete me. Christ completes me. Amen. Okay. Next. 1 Peter 2:9. Now, this is amazing. Sinadya ko po talagang i-English to sapagkat mas maganda. Minsan po kasi talaga may mga Tagalog na hindi nakaka-capture sa English word. Meron naman mga English word na hindi nakaka-capture ng mas maganda sa Tagalog. Or mas ginagamit natin Tagalog minsan. Okay, but you are, 1 Peter 2:9, but you are a chosen race. Tayo na po ay pinili. Ang taong nananampalataya, may pananampalataya kay Kristo at may relasyon sa Diyos, siya doon po ay tinawag, pinili ng Diyos. Chosen race. Separation. Ibig sabihin, sineparate ka para sa layunin. Pinili ka. Para sa kaligtasan at sa marami pang spiritual na blessing. What else? Chosen race. A royal priesthood. What's royal priesthood? Sa lumang tipan, kailangan ng priest para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos at makapasok ka. Sa lumang tipan, hindi pa pwedeng directly. Yung regular na tao, normal. But sa ilalim ng biyaya at sa bagong tipan, si Kristo yung high priest natin. At sa ilalim ng biyaya, ikaw at ako nakakapasok na sa Diyos Ama. We have now a direct access sa Diyos relationally. Kaya tayo daw po ay royal priesthood. Other term, madaling salita, may direct access na tayo sa Panginoon. A holy nation. A people for His own possession. Pagmamay-ari po tayo ng Diyos. Pagmamay-ari ka ng Diyos.
that you may proclaim, and that's the purpose, yan yung layunin. Kung taong grasya noon, walang direksyon, para bagang walang layunin. Sa taong grasya may layunin. Here's the purpose, that you may proclaim the excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Who called you out from grace man to grace man. Mula sa taong grasa, that's grace. Sa taong grasya, graced man. Google it. What's the English word of grasa? Let me paraphrase this. That you may proclaim the excellences of Him who called you out from grace into grace. Palakpakan natin ang ating Diyos. Now, dito ako magtatapos. 2 Corintos 5:17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong, ano daw po? Bagong nilalang. Ano yung bagong nilalang na yan? Ikaw ay na-born again na. Anak na ng Diyos. You're a graced person. Taong grasya. Wala na daw po yung wala na ang dati niyang pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Pagiging taong grasa natin. Binago na siya. Ito na yun. Yung bagong nilalang, ito na yun. Taong grasya ka na. Pakisabi sa katabi mo, taong grasya ka na. Mamaya, i-lunch mo ako, ilibre mo ako. Sapagkat ikaw ay mabiyaya at pinagpala na. Kaya lang ayaw umagri ng iba. Ang taong grasya ay malinis na. Ito po ang ating mensahe ngayong umaga. Huwag po natin kalimutan. Ang taong grasya ay, ikaw ay malinis na. Pangalawa, ikaw ay may tahanan na. Pangatlo, ikaw ay anak na ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Hindi po ba nakakamangha ang biyaya ng Panginoon? Itong tatlong ito, iilan lang to sa napakaraming ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Bilang isang taong grasya, meron ka lahat spiritually. Spiritual blessings, ibinigay ng Diyos sa atin. But because of the limited time, I cannot discuss all of them. Aplikasyon sa buhay. Number 1, magalak at magpasalamat sa Panginoon. Ano bang ginawa doon sa talata natin ni Propeta Isaias? Ako po ay nagalak sa Panginoon. Bakit siya nagalak? Dahil binihisan siya ng kaligtasan. Damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. Should we praise God? Should we thank God? Dahil sa kanyang ginagawa? Of course, maggalak at magpasalamat tayo sa Panginoon. And sometimes, kapag marami pong pinagdadaanan, hindi ka na po nakapagpasalamat sa Panginoon. At hindi po natin makuhang magalak. Anong magalak ka dyan, pastor? Ay, nandyan na nga sa pintuan yung mangungutang na, kolektor ng utang eh. Anong magalak dyan ay, ayan na nga oh. Pinaglalamayan na yung mahal ko sa buhay. Dapat ba akong magalak dyan? Ayan nga oh, yung mahal ko sa buhay nasa ospital. Pero ang sabi ng Panginoon, rejoice
always rejoice. Always in the Lord. Pangalawa, ipakita ang kasuotang katwiran ni Kristo. Yung katabi nyo, kahit ako, ikaw at ako, tayo po ba ay lumalakad na suot-suot yung katwiran ni Kristo? Nakikita po ba sa atin yung katwiran ni Kristo? Kasi kung hindi po, hindi tayo magiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. And tendency, we always do that. Hindi natin pinapamuhay yung katwiran ni Kristo. And bahagi yan ng pag-grow natin, yung progress, yung lumalago tayo sa Panginoon. Hindi always natin nasusuot. And I mean, nasusuot, hindi ko sinasabing hinuhubad natin ang katwiran ni Kristo. Isunuot na sa atin yan. When I say, isuot natin, lumakad tayo. Ipakita. I'm not saying na ipakita yung pagiging perpekto. That's not the point. Ang point ay, yung katwiran ni Kristo, maihayag man lang. Makita sa'yo. Check nyo nga po yung katabi nyo. Suot niya ba yung katwiran ni Kristo? Kung hindi niya suot, isuot mo sa katabi mo. But I mean, kapag daw po tayo ay lumalakad at suot-suot natin yung katwiran ng Diyos, yung appearance, malinis, tama? Magara. At yung kalinisan at yung magara na yan, glory ng Lord, nakikita sa'yo. Hindi dahil ikaw at ako, kundi dahil doon sa sinuot mong damit na katwiran ng Diyos. Tayo po ay tumayo. So what's the big idea today? The big idea today, ang maiiwan natin, taong grasa noon, taong grasya na ngayon. And that's the spiritual reality. I know na yung katabi natin, yung mga kapatiran natin, it doesn't look like grace man sometimes. But ang tinitingnan natin, yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Yung transformation and yung restoration ng Diyos sa atin. Amen? Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for the garments of salvation. Thank you for the robe of righteousness. Salamat aming Diyos sapagkat hindi na kami marumi, malinis na kami sa inyong harapan. Salamat sapagkat hindi na kami palaboy-laboy, may tahanan na kami, Panginoon. Salamat sapagkat hindi na kami anak ng galit at puot, kundi anak niyo na po kami at tagapagmana. Itong mga bagay na ito ay ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Tunay po na dakila kayo. Tunay po ang inyong biyaya at napakabuti mo, Panginoon. Salamat ngayong umaga sa mga katotohanang ihinayag niyo po sa amin. Ngayong lalabas kami dito sa panambahan, ay may bago na kaming kaisipan na ang tunay na mananampalataya dapat namin maisip na suot-suot na pala namin at daladala na pala namin ang damit ng katwiran. Nalangin po namin, Panginoon, makita ito ng mga tao sa labas, mga mag-anak namin, pamilya namin, sa buhay namin, Panginoon, mahayag ang iyong kaluwalhatian. Nang sa ganun, ma-fulfill po namin ang aming layunin na kami po ay tinawag niyo noon from darkness to light.
Now, here we are as a servants of God. Nawa po ay makita po sa amin ang paglago. Nawa po ay makita din po sa amin ang pagmamahal. Ito po ang aming dalangin, pangalan ng Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin sa Lord.